Okay, marami pong nagtatanong doon sa sinabi ko, doon sa aking stand. Kasi ako naniniwala po ko, maski nung Old Testament po, okay, makinig pong mabuti, ito ang paniniwala ko. Nung Old Testament, si Jesus pa rin ang way of salvation. Pero hindi pa nga lang po siya nare-reveal. Naniniwala po ako dyan. Pero nung dumating po kasi si Jesus Christ, alam naman po natin, ipinanganak sa sabsaban, may nakalagay po pala sa Biblia, sa Galatia, born of a woman, born under the law. So ayun po, pagtuunan natin yung born under the law. Ito po yung katuparan nung Old Testament. Pero makinig po kayong mabuti. Naniniwala po ko from the bottom of my heart, si Jesus pa rin po. Concealed nga lang nung Old Testament. Lahat ng mga aklat sa Biblia from the Old Testament to Revelation, si Jesus Christ po yan. Ano ang katibayan ko? Bakit? Ba't si Jesus Christ yan? Basahin natin ng John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I believe, lahat po ng dispensation, si Jesus po ang paraan ng salvation. Kaya nga lang po, bakit ang palad nating mga nasa church age? Alam niyo kung bakit? Dahil pinakamadali pong maligtas ngayon. Okay? Yes, maniwala ka lang sa tinapos niyang gawa sa cross, maliligtas ka. Jesus was only here for 33 years. Pero yung effect ng ginawa ng Panginoon, forever po yan. Makinig pong mabuti. Hindi ba may nabanggit ako, mga nakailang vlogs po ako tungkol sa tribulation, di po ba? May nakalagay po doon sa vlog na sinabi ko na ang paraan ng salvation sa tribulation, ano? Faith in Jesus plus, ano? Sagot, ano po? Yung sariling dugo ng mga naiwan. Kasi hindi na po tawag dito, hindi na po pwede roon yung pang church age kasi tapos na po, hindi po ba? Pero nandoon pa rin po, si Jesus pa rin ang salvation doon. Kasi nandoon yung idea ng blood. At nandoon si Jesus pa rin sa paraan ng salvation. Nakuha niyo po? I hope pag-aralan po ninyong mabuti itong point ko. Kaya sabi ko, ang pinakamaganda pong paraan para maligtas ang tao, itong church age, kasi yung substance po nasa atin. Lahat binuo niya ang salvation. While nung Old Testament po, while si Jesus ang salvation dati, pero concealed siya. Naka-conceal. Hindi pa siya nare-reveal. At nagkaroon ng revelation niyan, makinig pong mabuti ha, makinig mabuti, nung nagkatawang tao siya. Born of a woman under the law. I love that. I love that. Siya yung katuparan. Tandaan niyo, may sinabi si Jesus, hindi ako pumarito para puksain ang tawag ito, ang batas. Bagkus, ako'y pumarini para ito din. Anong ibig sabihin nun? Natupad sa kanya yon nung ipinako siya sa cross. Kaya nga sumigaw ang Panginoon, it is finished. Pinakamaganda po itong church age, itong grace period. Tandaan po ninyo yan. Kaya nagtataka ako doon sa ibang tao, bakit ibang priority sa buhay. Parang hindi nila sineseryoso yung salvation ng mga kaluluwa nila. I'm so sad, disappointed ako. Lord, disappointed ako. Pero sabi ng Panginoon, anak, kung disappointed ka, mas dapat kang mangaral sa kanila kasi dapat mong i-apply yung pagmamahal ko sa kanila. Okay, Lord, ako, saludo po ako sa inyo. Diba? Ngayon, uulitin ko po, pinakamaganda po dito sa church age. Kasi doon po sa Old Testament, bagamat si Jesus pa rin ang paraan ng salvation doon, pero nakakonceal siya, nakatago. Okay? Hindi mababago ang paniniwala ko dito. Siya pa rin yun, pero, sorry po, may mga aso. Pero, hindi pa nga lang po siya revealed. Pero dito po sa church age, grace period, whatever you call it, basta grace period, pinakamapalad na generation, I believe. Ang paraan ng kaligtasan natin, yung kamatayan mismo ng Panginoong Jesucristo sa cross at muli niyang pagkabuhay. The finished work of the cross. Finished work of Jesus on the cross. Pero, pagdating naman ng tribulation, si Jesus pa rin, pero kailangan may bubuon silang dugo. O, diba? Makikita mo rito
Doon sa Old Testament, may parang bitin ng konti kasi hindi siya nakita. Ngayon, dito naman sa tribulation, tignan nyo, makinig pong mabuti, importante to. Doon naman po sa tribulation, si Jesus ang paraan, pero dugo nila ang ibububo. Kasi without the shedding of the blood, there will be no remission of sins. Kanya-kanya po tayo ng stand. Ako itong stand ko, I believe it. From the Old Testament to Revelation, hanggang matapos yan, si Jesus pa rin ang paraan ng salvation. Kaya kung hindi pa po kayo nagsusubscribe dito, ako ay nagpapasalamat dun sa mga nanonood ng mga videos ko dahil ang pinapanood nyo po hindi ko video. Yan ay mga video ni Jesus. Si Jesus po ang bida dito. Walang ibang binibida ang channel na ito kundi ang pag-ibig, pagmamahal, persona ng Panginoong Hesukristo. Alam ko na marami ang hindi nag-a-agree sa ilang views ko, pero please, take time to consider my views also with your Bibles, with you. Alam nyo, ayun ang gusto ko po na, gusto kong maging advocate ako ng mag-read ng Bible ang mga tao. Sabi ko nga po, in the beginning was the Word, and what? The Word was with God, and what? The Word was God. The same was in the beginning with God. Nandun na eh. Nandun na yung Word. Pero sa kagandahang loob ng Word na ito, naging tao siya. Dahil hindi natin kayang iligtas sa mga sarili natin. Kaya napakaganda. Jesus is the author of salvation. Mapa Old Testament man, mapa New Testament man, sa atin yan. At nandoon sa tribulation na darating na mga panahon pa, siya pa rin ang paraan ng salvation. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, kung meron tayong itinataas dito, yun ay walang iba kundi si Jesus lang po. Okay? Si Jesus po ang katuparan ng lahat ng mga isinulat ng mga prophets. Okay? Sinulat ng lahat ng mga tao sa Old Testament. At ang pinakakatuparan po niyan, 33 years siyang nabuhay sa mundo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nandito lang ang Panginoon ng 33 years. Napakabata ng Panginoon. Nung siya ay namatay sa cross at ginawa niya lahat. At nagbalik na sa langit bilang Diyos. Nagpatuloy, nag-resume ang kanyang ministry bilang Diyos. No? At ngayon, namamagitan sa atin. Bonggang-bongga, di ba? Pero, pag natapos, makinig po mabuti, importante. Pag natapos ang church age, okay. Review tayo. Ano magiging hudyat para matapos ang church age? Bibilang ako ng 5. Siguro pag nagbilang na ako 5, alam mo na. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, tama. Rapture. Sa katapusan ng church age, pasok ang rapture. Na-rapture na tayo, di ba? Pag na-rapture na po tayo, 7 taon tayo doon sa langit. Habang delubyo sa lupa. Sa pamumuno ng puppet ni Satanas. Sino yun? Ang Antikristo. Pero ano ang paraan ng salvation during that time? Si Jesus pa rin. Diba? Hindi nawala ang pangalan ni Jesus. Faith in Jesus plus dugo nila. Kasi nga po, ang tribulation, ginawa yan para sa mga Hudyo na ayaw maniwala sa Panginoon. Kaya yung mga unbelievers na Gentiles during that time, na naiwan sa rapture, mapapasama dyan. Kaya ang paraan pa rin ng salvation, si Jesus pa rin. Pero, kailangan nilang magbubo ng kanilang sariling dugo para matupad yung sinabi ng aklat ng Hebrew, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Makinig pong mabuti, uulitin ko, I believe, mapa Old Testament, mapa New Testament, at sa mga darating pang covenants, si Jesus lang ang paraan ng salvation. Sa Old Testament, nakakonsil siya, kaya parang bitin. Diba? Kadaming nangyari sa Old Testament, si Moses, di ba? Sila Haring David, lahat po nang yan, connected kay Jesus. Si Moses, marami tayong parallels niyan kay Jesus. Si David, lalo na, ninuno ni Jesus Christ yan. Sa laman, kaya maraming parallel si David kay Jesus, hindi ba? Ano pa? Kay Samson din, may parallels din siya kay Jesus Christ. Yung nasa right siya, hindi napuputulan ng buhok, tapos ano pa? At marami pang iba.
Pero parang bitin. Maniwala kayo sa akin, parang bitin kasi hindi nila nakita ang tagapagligtas. Kaya napakapalad ni, sino yon? Yung matanda na naghintay sa Panginoon. Di ba? Yung nasa temple, I forgot the name, Zacarias yata or something like that. No. Zacarias, tatay ni John the Baptist yun eh. I forgot the name. So, sandali. Ayun, Simeon pala. Si Simeon. Thank you, Google. One click na lang. May kode ko na ako. O ngayon, si Simeon. Mapalad po si Simeon dahil nahawakan niya ang tagapagligtas. Pero natege rin agad si Simeon. Sobrang damatan na kasi. Thunders na, no? So, namatay na siya. Pero nakita pa rin niya, nahawakan niya yung baby. Si Jesus Christ. Okay? So, napakapalad ni Simeon. Si Simeon po yung makikita po natin na yan ang pinakahihintay ng mga people of the old days. Hindi ba? Na mahawakan nila, na makakita nila, pero nahawakan po ni Simeon. See? Pero po, wow. Ayun na yung umpisa ng New Testament. Kaya ngayon po, ayan na. Napakapalad natin. Mas mapalad tayo. Madali lang maligtas. Just put your faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Pero pag natapos po itong church age, magra-rapture na po, then ayun na po. Sabi ko po, ang paraan ng salvation sa tribulation at sa great tribulation, believe in Jesus plus, syempre, yung mabubuo ang sariling dugo ng mga naiwan. Kung gusto nilang maligtas. Kasi sabi nga ng Biblia, without the shedding of blood, there will be no remission of sin. So, kung titignan po natin mabuti, Old Testament man, New Testament man, and the coming tribulation or great tribulation man, si Jesus pa rin ang salvation. Ibig sabihin, from all eternity to eternity to eternity to eternity to eternity to eternity to eternity, si Jesus lang ang paraan ng salvation. Okay? I think na-invite ko na kayo kaninang mag-subscribe, no? Pero napadami na naman yung sinabi ko dahil, ganyan po, pinababayaan ko lang yung anointing, flowing, no? Thank you. Thank you, Jesus. So, ayan, subscribe, like, share, mahalaga po, no? At ito po ay maibahagi din sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, Jesucristo. Thank you, and Jesus truly loves us all. Hallelujah.